Breaking news tayo mga kababayan. Nako, BBM pinaiyak ni BP Sara. Napaluhod sa sobrang iyak nito mga kababayan. Bakit kaya? Ito ang title. PBBM kawawa umiyak kay BP Sara. Ang huling halakhak ay para kay Sara sa pangyayaring ito. Halaka, bakit kaya mga kababayan? Ano na naman ang hatid na pasabog ni General Macanas na talagang ito ay pinaka-legit na pinagkukuhanan natin na mga may sustansyang balita. Grabe ito. Ayan o, BBM kawawa. Umiyak, humagulgol. Ano na naman kaya ito? Pakinggan po natin ang pasabog ni General Macanas dito. Bakit na naman ito? Ba't umiiyak na naman si BBM? Ito po. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong pinaka-latest survey ng SWS na kung saan patuloy na lumalagapak ang rating ng Pangulong Marcos. Samantalang si BP Sara patuloy na tumataas. Kaya halos lahat, kahit mga anti-Duterte, aminado sila na sobrang popular si BP Sara at nagtataka sila bakit na sa kaliwat ka ng batikos, putik, kaso na binabato, sinasamba sa kanya, bakit daw palaging pataas ng kanya rating. Okay, ito. SWS survey, meron silang survey noong September of 2025. Tapos yung pinaka-latest survey nila is November 24 to 30 of 2025. Compare natin itong rating ni PBBM at kay BP Sara. Unahin. Kaya pala, naku po, lumagapak pala ito mga kababayan. Lumubog pala sa baha. Itong si BBM, yung rating niya, nabubulok na pala mga kababayan. Parang basura na mabaho. Ayan, lumubog. Kaya pala umiyak ito mga kababayan. Takang-taka sila bakit si Sara ay patuloy na tumataas ang rating. Ano bang nangyayari? Hindi na nila alam ang gagawin. Nagtataka pa ba ang mga olagagista mga kababayan? Itong mga tangalista at bobolista? Nagmamaang-maangan pa kayo bakit mababa ang rating ng inyong amo? Halaka, grabe si General Macanas, ano? Natin si PBBM. Noong September of 2025, ang net satisfaction rating ni PBBM is positive 7. Nako, dati positive 7, ngayon po, ano na? Di okay pa yan. Positive, although mababa na dahil 7 na lang O ano ngayon? Pinaka-latest, negative 3. Halaka, negative 3 na. Ay, ang baho na. Grabe yan, ang baba na. Sino na lang naniniwala? Tatlong tangalista na lang, mga kababayan. Sila ng bagsak. 10 points. Pababa. Si BP Sara, positive 25% noong September. Itong latest November is positive 31. Kaya Grabe, positive 31 na. Nako po mga kababayan, yari na pala si BBM. Negative 3 kontra positive 31 ang SWS survey. Halaka. Yari na mga kababayan. sino yung TV host na nagtataka? Doris Bigonya. Bakit sa dami ng mga inaakusa si BP Sara, laban kay BP Sara, parang hindi tumatalab. Parang dinididman ng mga tao kasi pataas ng pataas ang kanyang rating. Ano bang dahilan? Tinanong niya si
ex-Senate President Drilon, ang ganda ng sagot ni Senator Drilon. Sabi niya, hindi ko rin alam. Mabuti pa, tanungin nyo ang taong bayan. So, punta tayo dito kay Secretary Junvic Rimulya na Wait lang mga kababayan. Nagtataka pa yung mga dilawantista, itong mga olagagista, tangalista, nagtataka pa kayo bakit si BBM mababa? Gumising-gising kayo, maligo-ligo kayo para malaman nyo. Isipin nyo, negative 3 na lang Kasi kukumpara nyo kay Sara, 31 na, positibo. Nako po mga kababayan, bagsak na talaga. Kahit ako iiyak dito mga kababayan kung sakali ako yung presidente tapos negative 3 ako. Hala ka. kamakailan lang nagpahayag siya sa interview ni Ses Drilon na hindi daw siya tatakbo pagkapangulo sa 2028 kung hindi siya i-endorse ng Pangulong Bongbong Marcos. Nako, ang galing nitong si Ses Drilon. With that negative ratings, what does that mean? Ano ang magagawa endorsement ng isang pangulo na considered lame duck na sa lahat ng surveys, negative na ang kanyang net satisfaction, trust, or approval rating? What does that mean? Dito makikita na hindi nag-iisip itong ibang kandidato. Basta lang, endorse ako ng sitting president, okay na yun. Ayan mga kababayan, i-check po natin kung totoo itong sinasabi ni General Macañas. Kasi meron nga ng mga post dito itong si John Vic Rimulya na talagang sinabi niya na hindi daw siya tatakbo kung walang endorsement ang Pangulong Bongbong Marcos. Ito po mga kababayan, na panoorin po natin. Hindi na nag-iisip ito mga kababayan. Isipin nyo, lame duck. Napaka-negative ang rating ng kanyang amo. Tapos, inaantay pa yung kanyang endorsement, mga kababayan. Ang sabi, tignan nyo mga kababayan ano natin ito. Ayan anong sabi dito mga kababayan? Anong sabi ng mga komento? Babasahin ko para malaman nyo dito. Hindi na nag-iisip itong si Rimulya kasi bakit kaya mga kababayan? Bakit ganun pa rin ang tiwala niya kay BBM? Consider na ito ay negative sa survey. Ito po sabi. Rimulya on 2028 election plans. Hindi pa kinokonsidera ni John Vic Rimulya ang pagtakbo sa halalan sa 2028 kung wala umanong malinaw na suporta mula sa Pangulo. Ayon kay Rimulya, mahalagang konsiderasyon sa anumang desisyon ang endorsement ni Ferdinand Marcos Jr. Hindi ako tatakbo kung walang endorsement mula sa Pangulo. Ala ka, mga kababayan ko. Kahit ganun na kababa ang kanyang rating, sabi nga ni Ses Drilon ano ka ba? Sa kabila ng wala ng tiwala ang taong bayan, inaantay mo pa rin ang endorsement ng iyong amo. Hala ka, mga kababayan, ano ito? Bulag-bulagan? Hala ka. Grabe, General Macañas, Sige, good luck. So, sige, batuhin nyo pa ng putik. Kasuhan nyo pa. Whatever, gawin nyo kay BP Sara. Example, itong Akbayan. May warning sila kay BP Sara. Sabi, humanda ka. Sabi ni Congressman Percy Sindanya. Dahil you will be recorded in history as the first Vice President who was not only impeached once, but twice. 2 beses daw. May impeach si BP Sara, nako.
O, kita nyo mga kababayan, na-impeach ba si BP Sara dito? Ni isa ba ay na-impeach si Inday Sara? Nananaginip sila mga kababayan, 'di ba? Nananaginip silang gising. 'Di ba mga kababayan, nananaginip sila kasi hindi naman na-impeach talaga si Sara Duterte. Kahit isang beses, 'di ba mga kababayan ko? O anong masasabi nyo? Tapos, sabi dito, BBM walang komento sa impeachment ni BP Sara. Ayon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., wala siyang personal na reaksyon na hinggil sa usapin ng impeachment laban kay pangalawang Pangulong Sara Duterte. Ano pa bang maaano mo dito? Wala namang laging komento ito. Di ba mga kababayan ko? O, i-check pa natin. Bumira ka agad. Kasi kung hindi ka abogado, ako hindi man ako abogado, akala ko, oo nga, na-impeach na last year si BP Sara. Kasi nakarating sa Senado yung impeachment case niya, nagsuot na ng toga o robe ang mga senator judges. So, akala ko, na-impeach na siya. So ngayon, mai-impeach naman siya twice. History nga. O ayan mga kababayan, anong sinasabi naman ng mga tao? Laka, galit na galit ang mga tao. Soto nagmukhang tanga habang tumatanda. Nako po mga kababayan, si Soto daw nagiging tanga habang tumatanda. Halaka, nagiging bulagaan ng utak. Grabe naman yan. Sabi ni Dionisio Doron, padami na mga Duterte supporters. 97 million na kami. So, suporta kay Sara Duterte. Kakampi kasi natin ang Lord. Kaming mga nasa laylayan ay solid BP Sara. Mahal namin siya, makamasa at makadiyos. At malalapitan talaga. Yari sila. Si BP Sara makikita mabait at mahal ng mga tao at hindi magnanakaw. We cannot really trust Apple Boronic. Duterte lang matapat na nasa lingkod bayan. The AFP should be banned from singing the national anthem. Nakakahiya. Plastikan na lang yung daling nasisili. Hindi pwedeng gaguhin ng taong bayan. Sir General Macanas at the Wonders, hindi po bulag ang mga Pilipino. Mga nakikinabang na lang sa Marcos, Romualdez, Araneta, Tambaluslos ang naniniwala sa kanila. Hindi tulad ni BP Sara, taong bayan ang kaagapay sa lahat. Ito 67 congressman na walang alam sa law. Nagmamarunong sila ang totoo. Pag nanakaw lang ang alam, how can they get away from this? The Supreme Court should be something about this. Halaka, yari sila. Duterte may malasakit sa taong bayan. Ang inaapi ang siyang inaangat ng Panginoon. Yari sila. Hindi bulag ang mga Pinoy. Nakamasid kami sa mga pangyayari sa ating bansa. Duterte forever. Si BP Sara kasi ay napakalakas ang karisma. Ang ibang politiko wala nun. Another thing, BP Sara can relate very well to our kababayans, especially to laylayans. Watch every videos on YouTube. BP Sara visiting our countryside. Parang celebrity. Ayan mga kababayan ko. Yari na sila dito. Nagiiyakan ng mga olagagista, tangalista, bobolista at mga palomanista na walang alam sa batas. Kaya sabi ni General Macanas, kawawa si BBM, umiyak nga paluhod. Pinayoko ni Sara Duterte ang huling halakhak kay Sara talaga. Panalo sa 2028, Marcoleta, Sara, tandem, super team. Hindi matatalo ng kahit sinong bulagagista, tangalista, bobolista. Kaya mga kababayan ko, kung umabot kayo sa bidyong ito, ay maaring i-like, i-share pong bidyong ito. Transparency for a better democracy. Mabuhay po. Salamat po sa lahat ng mga sumusuporta. With General Macanas, the General's Viewpoint, at The Wonders Philippines, mabuhay po.